Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Minsan pa, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po. Bumabati sa inyo ng isang magandang araw. Welcome po mga kapatid sa Tinig ng Pag-asa. Sa araw pong ito, magpapatuloy tayo sa ating pagtalakay sa ating serye na sinimulan sa Aklat ng Mga Gawa. Nasa chapter 9 verses 19 to 31 po tayo at ang ating pag-aaral ngayon ay pinamagatan nating From Persecutor to Proclaimer. At samahan po ninyo ako sa ating pag-aaral ngayong umaga. If you have your Bible with you, kindly open it on Acts 9, 19 to 31. Ganito po ang sinasabi at sabay-sabay po nating basahin. And after taking some food, he regained his strength. Saul spent several days with the disciples in Damascus. At once, he began to preach in the synagogues that Jesus is the Son of God. All those who heard him were astonished and asked, "Isn't he the man who raised havoc in Jerusalem among those who call on this name? And hasn't he come to take them as prisoners to the chief priest?" Yet Saul grew more and more powerful and baffled the Jews living in Damascus by proving that Jesus is the Messiah. After many days had gone by, there was a conspiracy among the Jews to kill him. But Saul learned of their plan. Day and night they kept close watch on the city gates in order to kill him. But his followers took him by night and lowered him in a basket through an opening in the wall. When he came to Jerusalem, he tried to join the disciples, but they were all afraid of him, but believing that he really was a disciple. But Barnabas took him and brought him to the apostles. He told them how Saul on his journey had seen the Lord and that the Lord had spoken to him, and how in Damascus he had preached fearlessly in the name of Jesus. So Saul stayed with them and moved about freely in Jerusalem, speaking boldly in the name of the Lord. He talked and debated with the Hellenistic Jews, but they tried to kill him. When the believers learned of this, they took him down to Caesarea and sent him off to Tarsus. Then the church throughout Judea, Galilee, and Samaria enjoyed a time of peace and was strengthened, living in the fear of the Lord, and encouraged by the Holy Spirit, it increased in numbers. Pagpalain nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulayan. Kahapon po mga kapatid, ating tinalakay ang kasaysayan patuloy ng buhay ni Saul na naging si Paul. At nakita natin papaano ang isang ordinaryong tao, hindi apostol, hindi po kabilang sa mga alagad, simpleng ordinaryong tao na ang pangalan ay Ananias na kinausap ng Diyos para patungan ng kamay at ipanalangin itong si Saul. Kahapon po ay natalakay natin yon. So ngayon po ay pagpapatuloy natin ang journey ng buhay naman ni Pablo nung siya ay na-convert na. The story of Saul's conversion is one of the most dramatic transformations in the history of the church. Dramatic kasi po talagang katulad nung ibang mga nagpapatotoo sa panahon natin na talagang from darkness to light. Mula sa buhay na napakadumi, mamamatay tao, and yet binago talaga ng ating Panginoong Diyos. Ito po yung patunay na talagang walang sino man ang hindi kayang abutin ng biyaya ng Diyos. So Paul went from breathing threats against the followers of Christ to boldly proclaiming Jesus as the Son of God. Kung makikita po natin yung mga talatang binasa natin, ang continuous theme na ipinapahayag ay si Paul ay nangangaral na si Jesus ang anak ng Diyos. This passage that we have today shows us not only the reality of true conversion, but also the fruit of God's sovereign grace.
Kaya ang theme po ng ating pag-aaral, God's grace turns enemies into instruments, and His church grows through both suffering and peace. Mga kapatid, nung kinausap ng Diyos si Ananias at sinabing dalawin si Paul at puntahan, ang sabi ni Ananias di ho ba siya ay mamamatay tao at talagang siya ang nagpahirap sa mga kapatiran sa Jerusalem? Pero ang sagot ng Diyos kay Ananias, siya ay aking instrumento. God told Ananias that Paul is going to be an instrument of God. An instrument to be used para magministeryo sa mga Gentiles. Kaya ito yung theme ngayon. God's grace can turn even the worst of sinners into an instrument of His gospel. Sasabihin ko po sa inyo, marami sa atin, halos tayong lahat, mula po sa kadumihan ng ating mga buhay, mula po sa kawalang kakayahan nating hanapin ng Diyos at piliin ang Kanyang kalooban, binago tayo ng Diyos. At kung hindi sa kapangyarihan yon ng Diyos, maaaring yung iba sa atin ay namumuhay pa rin sa matinding kasalanan, pamumuhay na malayo sa Diyos, at pamumuhay na walang kapayapaan. So, dito po makikita natin na talagang ang Diyos ang siyang makapangyarihan. Let us go and discuss verse by verse yung ating mga talata, and we will start with verse 19. Acts 9:19, ang sabi po dyan, and taking food, ito yung continuation ng pag-aaral kahapon, he was strengthened. For some days, he was with the disciples at Damascus. So, nakipag-fellowship na si Paul. So, he regained his sight, binalik na yung kanyang mata, nalaglag yung parang kaliskis daw ng isda, no? Parang contact lens, at nakakita na siya. Nung siya'y nabaptize, no po? He was physically nourished, ang sabi diyan, and he was spiritually renewed. Mahalagang makita natin ito, mga kapatid. Si Pablo, ilang araw hindi kumain Nanatili siya sa diwa ng pananalangin at pag-aayuno. Pero, pagkatapos nun, anong ginawa niya? Kumain siya. Mahalaga, mga kapatid, yung idea ng pangangalaga rin sa pisikal na pangangatawan. Huwag niyo pong kakalimutan na kung papaanong pinangangalagaan natin ang buhay espiritual sa pamamagitan ng pananalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos at pag-aayuno, importante rin dito na pinapangalagaan yung pisikal na pangangatawan. Kasi ano magagawa ng espiritu kung wala na yung katawan, hindi po ba? We can no longer minister. Kaya bilang mga paalala sa mga ministro, sa mga pastor, sa mga mangangaral, sa mga mananampalataya, kung gusto ninyong magamit kayo talaga ng Panginoon sa ministeryo, alagaan din natin ang ating pisikal na pangangatawan. Because the Lord can no longer use us if we are dead. Tama po ba? Kaya dito, bumalik yung kanyang mata, bumalik yung kanyang kalusugan, siya'y kumain, no? Taking food, he was strengthened. Yan ang sabi dyan. So he was nourished physically and spiritually renewed. Kaya dapat balance, no? Tandaan po ninyo, dapat balance yung physical at saka yung spiritual. Merong mga mananampalataya, hindi balance Puro na lamang kalusugang physical ang iniintindi. Pagkaing physical, nakakalimutan yung spiritual. Meron naman to the extreme. Talaga namang fasting ng fasting, hindi na kumakain, hindi na puro na lang panalangin, hindi rin pwede yun. Dito makikita natin ang unang ginawa ni Pablo pagkatapos siyang manampalataya, ginawa niyang balance ang kanyang buhay. Physically and spiritually. Kapatid, balance ka ba? So notice, Saul is now with the disciples. Ito yung sumunod niyang ginawa. Nung ang kanyang physical ay nourished at yung kanyang spiritual ay nourished, ibig sabihin spiritually renewed, ano ginawa niya? Nakipag-fellowship siya sa mga disipulo sa Damascus. So, the persecutor is now in fellowship with the very people he once hunted. So, makikita po natin ang transformation. Nagbago na ng association, di po ba? Ang totoong mananampalataya na nagbabago ng association. Nangyari to kay Paul.
Dati ano ang association niya? Yung mga taong mapag-usig, yung mga taong manlulupig, yung mga taong ang gusto ay violence. Pero dito, biglang-bigla nagbago siya ng asosasyon. Kaya ang isang Kristiyano na totoong nagbago, iiwanan yung mga dating association. Nakuha niyo po mga kapatid? At saan siya pupunta? Magbabago na siya ng fellowship. Hindi na po pwedeng dati kang lasinggero tapos na born again ka, Kristiyano ka na. Lasinggero pa rin kasama mo. Hindi ko po sinasabing layasan nyo sila, pero ang punto po rito, nagbago siya ng association. Marahil kung makikita niya uli yung mga fellow Jews, yung mga high priest, at yung mga dati niyang kasama, ibang usapan na. Kakausapin na niya ito, pangangaralan niya na ito, aakayin niya ito. Pero ngayon, ang kanyang pakikipag-fellowship ay sa mga kapatiran na. Doon na sa mga makakatulong sa kanya sa kanyang pagbabago. Gaya nga po ng sinasabi, kung gusto mong makatakas sa mga bisyo, lumayo ka na dun sa mga nagdala sa iyo sa bisyo. Iiwasan mo na yung mga humihila sa iyo sa pagkakasala. Alam mo na andon ang dating buhay mo na kung saan naalipin ka ng mga yon, iiwanan mo na yon. At ito po ang makikita nating nangyari kay Pablo. Saul is now with the disciples. So anong application? True conversion brings us into fellowship with God's people. Kaya anong palatandaan ng tunay kang Kristiyano? Magsisimba ka. Hindi ho po pwede na ikaw ay Kristiyano and yet hindi ka nakikipag-fellowship sa kapwa Kristiyano. So that will be a big question mark on your Christian life. Dahil no man is an island. No Christian can survive on his own or on her own. Po? Ang pagkakapatiran at ang pagsasama-samang mananampalataya ay makakatulong ng malaki sa pag-unlad at paglago. At alam ito ni Saulo na naging Pablo. Kailangan niya maintindihan, maunawaan ang mga pagkilos na ginagawa ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya. Amen? Christianity is not a solo faith. It is life in community. Kaya pag totoong Christian ka, hahanap ka Hahanap ka nung kaparehas mo ng faith. Hahanap ka nung kaparehas mong tinitindigan. Hindi po pwede na magkaiba kayo ng pinaniniwalaan. Kaya may mga nagtatanong sa akin, Pastor, paano po yan? Ang hirap pong humanap talaga ng simbahan na nagtuturo ng ebanghelyo, tapos expository, nagpipreach, hindi puro kwento. Paano po pag walang ganong klaseng simbahan? Ang importante ho mga kapatid, makahanap ka talaga. Noong mga magpapalago sa iyo at magtuturo at aakay sa iyo sa matuwid at matibay na pananampalataya. Importante yun. Kasi hindi ka rin naman lalago kung nandun ka sa kulto. Hindi ka naman lalago kung nandun ka sa ang hinahanap lagit itinuturo yung mga puro emosyon, puro na lang kantahan, puro ganon. Kayo naman na makaka-distinguish niyan. Tanungin mo at i-evaluate mo ang iyong spiritual life. Meron ka bang natutunan sa 10 taon mo na nandyan? O kaya diyan ka na lumaki. Meron ka bang natutunan tungkol sa Diyos? Natuto ka ba sa mga doctrines? Ano ba pinananampalatayanan ng simbahang yan? Mga kapatid, napakahalaga niyan. Marami na po akong aral at turo tungkol sa kahalagahan ng mga doctrinal teaching kasi ito yung backbone na magsisilbing platform ng iyong spiritual growth. Amen? So find a church, find a community that will enable you to grow more physically and spiritually. Verse 20. And immediately he proclaimed Jesus in the synagogue saying, He is the Son of God. Mga kapatid, Saul wasted no time. He proclaimed Jesus. Hindi pa siya masyadong maraming alam tungkol sa doktrina,
Hindi pa siya maraming alam tungkol sa theology. Basta ang alam niya, kilala niya si Jesus. At si Jesus ay anak ng Diyos. Sapat na yun. At yun lang ang kanyang mensahe. He wasted no time. He went to the synagogue and proclaimed, Jesus is the Son of God. Mga kapatid, di natin kailangan ng maraming sermon. Hindi natin kailangan ng maraming mensahe. Ang atin lang ipapahayag ay si Jesus ay Diyos at anak ng Diyos. The message not just that Jesus is a great teacher. The message is not just that Jesus is a great prophet, but Jesus is the Son of God. Ito po yung isa sa pundasyon ng Reformed faith. Regeneration leads to proclamation. Pag na-born again, magpapahayag. Pag binuhay na yung patay na espiritu, ang susunod nun, ipapahayag niya is that Jesus is Lord. Kaya nga po sinasabi ng Biblia, anyone who proclaim that Jesus is Lord is really the Son of God. No? Will be saved, ang sabi ng Bible. Kasi yun naman ang katotohanan eh. Ang tanging makapagpapahayag sa kanyang puso na si Jesus ay Panginoon, yung totoong mga binago ng Diyos ang buhay, mga totoong binuhay ang mga patay na espiritu. When God changes the heart, listen, the mouth will declare Christ. Yan ang realidad. Hindi maraming hocus-pocus ang kailangan doon. Once na ang puso'y binago ng Diyos, binuhay ang patay na kaluluwa, magpapahayag ito na si Jesus ay Diyos. Amen? Kung i-illustrate nga natin ito, tandaan, a fire cannot stay hidden. The fire will spread. Likewise, the fire of grace in the heart of Saul compelled him to speak. Kaya nagagalak ako doon sa mga kapatid na talaga namang hindi nahihiya na magpahayag ng salita ng Diyos. Hindi nahihiya na ipakilala si Kristo. Hindi yung ating testimony ang mahalaga. Hindi yung kwento ng buhay mo ang mahalaga. Hindi nga ikinuwento rito ni Pablo kung sino siya, kung ano siya dati, at kung anong nangyari sa kanya. Hindi iyong testimony niya ang importante rito. The first message that he proclaimed is Jesus is the Son of God. Nakuha niyo po mga kapatid. Bilib na bilib tayo dun sa mga kwento ni Manny Pacquiao, sa kwento ni Dolphy Quezon, sa kwento ng mga nagte-testimony, mga dating mga adik, hindi na adik. Huwag kayong magulat, isang araw dyan sa Senado, meron dyan lilitaw, magnanakaw ng flood control project, lalabas dyan, siya ay Kristiyano na rin. Di po ba? Pero hindi importante mga kapatid yung kwento nila, saan sila galing, anong nangyari sa kanila. Ang importante ang mensahe na si Jesus ay anak ng Diyos. At ang anak ng Diyos na ito, siya ang bumabago ng buhay. Saka na lang natin ikukwento how God transformed us. And the reason why we have been transformed, it is because that there is a God, the Son of God, and He is Jesus. Amen? Verse 21. And all who heard him were amazed and said, is not this the man who made havoc in Jerusalem of those who called upon this name? So ano pong magiging resulta? Ang mga tao po'y masasyak. Hindi naman agad maniniwala. Especially nakakakilala sa iyo. No? Naku, hindi yan totoo. Hindi nagbago yan. Babaero pa rin yan. Ay, naku, magnanakaw pa rin yan. Ay, naku, hindi. Immoral pa rin yan. So, ganun ang mga maririnig. Because they knew that that Saul was really a notorious person. And his transformation seemed unbelievable. No? Pero mga kapatid, ito po yung katotohanan eh. This shows the radical nature of grace.
God's power makes new creatures out of old enemies. Kapangyarihan niya ng Diyos. Kaya ang makikita natin dito, never write anyone off as too far gone. God can save the worst of sinners. Kaya ito naman yung declaration ni Paul. So 1 Timothy 1:15, na iniligtas siya ng Diyos na siya ang pinakamasama. No? Ang tanong, siya nga ba pinakamasama? Lahat naman tayo masama eh. Pero dinala ni Pablo yung swing ng pendulum to the extreme at sinabi niya sa mga tao, oo, ako ang pinakamasama. Pero sa kabila nun, sa biyaya ng Diyos, ako ay kanyang iniligtas. Kaya never write anyone off as too far gone. Maaaring yung taong kinamumuhian natin ngayon dahil ubod ng sama. Marahil ang pamilya Diskaya na magnanakaw ng mga flood control project. Yung mga Henry, mga pangalan ng Bryce Hernandez at kung ano-ano pa, o Joel Villanueva na pastor-pastor kunwari at magnanakaw din pala, at Jinggoy Estrada na magnanakaw din pala. Yung mga nasa Senado, Kongreso, si Romualdez at yung mga si Henry, si sino-sino pa na sinasabi ngayong mga magnanakaw. Who knows, baka isang araw, meron talagang totoong baguhin ng Diyos. Baka yan si Joel Villanueva ay talagang maborn again totoo at hindi pakitang tao lang. Baka yung Benny Abante na bishop ay isang araw ay maging totoo na talagang mga mananampalataya at hindi mga ipokritong mga kunwari totoong Kristiyano, hindi pala. Hindi natin alam kung anong pwedeng gawin ng Diyos. Diyos lang naman ang pwedeng bumago ng buhay. Amen po mga kapatid. Kaya as much as talagang nagdadala ng galit, pagkapuot sa mga kababayan nating Filipino ang ginagawa ng mga magnanakaw na ito, wala naman tayong magagawa dahil ang Diyos lang ang siyang may kapangyarihan na bumago ng buhay. At ang ating pinag-aaralan ngayon, isang ebidensya na walang imposible sa Diyos. Let us go to verse 22. But Saul increased all the more in strength and confounded the Jews who live in Damascus by proving that Jesus was the Christ. So ang sabi diyan, itong mga hindi paniniwala ng mga tao, yung mga pagdududa ng mga tao, mga akusasyon ng mga tao, nagpalago sa kanya lalo. He grows in spiritual power and boldness. He not only proclaimed, but proved from the scripture that Jesus was the Christ. Makikita natin dito, sumisitas na si Paul. Gumagamit na siya ng mga talata. Meron na siyang mga alam kung paano yung kanyang paniniwala sa Hudyo, sa Judaistic religion, na-realize niya, na-connect niya na yung mga binabanggit pala, no? Pukumanin po yung camera ko, gumagalaw, kaya tinaas ko yung kamay ko. Automatic po yan eh. Pag tinaas yung kamay, nasunod yung camera eh. Sensya na po. So, ulit. Ayan. So, nakita po natin yung kanyang karunungan sa banal na kasulatan sa kanyang Judaistic religion, na-connect niya, nakita niya na ang mga tinutukoy pala ng mga propeta ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. That is why he can now prove through the scripture that what Isaiah is saying, what the prophets were saying and prophesying is fulfilled in Christ Jesus. Siya na pala ang Mesiyas na iniintay. So ngayon, sumisitas na si Paul. Lumalago na siya sa theology, naiintindihan na niya ang doctrine. Kaya mga kapatid, pag nakaunawa ang isang kapatid, hindi na babalik talaga sa dating paniniwala eh. Kamumuhian na niya yung kamangmangan niya dati. Kamumuhian niya na yung mga bagay na dati sinayang niyang panahon.
at magmamadali siya ngayon sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. So anong application? Growth in Christ requires both knowledge and faith. Hindi yung pwedeng banat ng banat lang. Kailangan may karunungan. At dito si Paul, ginamit niya ang kanyang kaalaman sa salita ng Diyos. Kaya napaka-effective niya. Ito yung naging dahilan kaya nag-stand out si Paul kasi yung mga apostol, sila po ay sila po yung mga mangingisda. Wala silang knowledge about Judaistic scripture. Wala silang alam sa tradisyon at historical faith. Pero si Paul, knowledgeable siya doon. Kaya siya ang nakapagpaliwanag ng malinaw na talagang ang Panginoong Hesukristo ay katuparan ng propesiya sa banal na kasulatan. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, we must deepen in Scripture to strengthen our witness. Kaya minsan, napakahina nating mag-share kasi wala tayong alam Napakahina natin mag-share kasi hindi natin alam ang mga bagay tungkol sa sinasabi ng banal na kasulatan. Minsan nga, matatawa ka masisigasig pa yung mga Pentecostal Kahit naman hindi gospel yung isineshare nila. Nakita niyo po ba yung mga Pentecostal, gaano sila kasigasig? Ano sineshare nila? Testimony nila, paano sila binago? Testimony nila, dati silang magnanakaw, dating sugarol, dating babaero, dating lalakero, dating sugarol. Nagbago. Yung testimony nila, ang pinang-iengganyo nila sa tao, tapos sasabihin nila, kaya nyo rin magbago. Sumunod lang kayo kay Jesus. Sumunod kay Jesus. The question is, who is Jesus? Ano bang ginawa ni Jesus? Ano bang ginawa ni Jesus sa krus? Hindi naman ebanghelyo yun What they are sharing is not even gospel. What they are sharing is their testimonies. And their testimonies is not the gospel. Look what the Apostle Paul proclaimed. He proclaimed that Jesus is the Son of God. He was sent by God. That is the gospel. Kapatid. Nakuha niyo po. Kaya yung mga masisipag dyan, nangangaral dyan, dapat din na magkaroon ang mga tunay na Kristiyano ng ganong kasipagan. Pero, kailangan nating maging malalim sa Ebanghelyo, malalim sa salita ng Diyos, para ma-strengthen din ang ating witness. Ma-back up yung ating katapangan sa pagpapahayag ng katotohanan ng salita ng Diyos. Amen? Now, verse 23 to 24. When many days had passed, the Jews plotted to kill him. But their plot became known to Saul. They were watching the gates day and night in order to kill him. Eto na. Yung pangangaral ni Paul stirred opposition. Saan manggagaling opposition? Doon sa dating niyang mga kasamahan. Sa dating niyang mga kakampi. Just as he once persecuted, now he is persecuted. Dati siya ang namemersecute, ngayon siya na ang pinepersecute. Given yun mga kapatid. Ang katotohanan, faithfulness to Christ will invite opposition. Yung katapatan sa pangangaral, mag-iimbita yan ng katunggali. Kaya pag wala kang katunggali sa iyong pananampalataya, isa lang ibig sabihin yan, nakikipag-compromise ka. Dito po mga kapatid sa Winnipeg, daming pastor dito Di ko naman sila inaaway. Nagpipreach lang ako. Hindi ko po sila gustong maging katunggali. Nagpipreach lang ako. But by doing so, nag-i-invite ako ng mga opposition sa kanila. Kasi, alam naman nila na hindi ko pwedeng i-compromise ang katotohanan. At kapag nagpahayag ka na ng katotohanan, masasaling ang kanilang pinaniniwalaan. At kapag ang kanilang pinaniniwalaan ay nasaling mo, it will invite opposition.
Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Ngayon, di na ako ni-invite. Dati walang tigil ng invitation yung mga pastor dito sa Winnipeg. Invite ng invite sa kanilang mga pastoral fellowship, sa kanilang mga gawain, interchurch. Mga kapatid, pagod na po ako dyan. Sumawa na po ako dyan. Sa Pilipinas pa lang, alam ko naman ang pinaggagawa ng mga pastor na yan. Pare-pareho lang po. So I decided not to join them kasi it is just a waste of my time. Waste of my time. Kasi hindi ko pwedeng kailanman sang-ayunan yung mga pinaggagawa nila. Napakayabang mo, Pastor Ruel. Ikaw na lang ang magaling. Hindi po ganun ang gusto kong sabihin. Ang punto ko po, mas marami akong dapat gawin at pagkaabalahan at pagtuunan ng higit na pansin kesa sa sumali sa kanila na alam ko namang hindi ko sila kaparehas ng pananampalatayang tinitindigan. Amen? Tandaan, ang magnet both attracts and repels. Amen? The gospel draws the humble but repels the proud. Yung mga kikilala sa Panginoon, ma-attract. Awa ngayon, awa ng Diyos, meron pong 36 na nanonood. 37, nadagdagan ng isa. So regular naman yan, ganyan lang yung numero eh. Okay lang yun. No? Gaano karami, milyon ng tao sa Pilipinas, milyon ng tao sa Winnipeg. Hindi na mahalaga sa akin if I can attract millions, thousands, it doesn't matter. As long as I can draw somebody to the preaching of the word, for me, that's enough. And if people will repel from this kind of teachings, I do believe na ito ang katotohanan. Yung mga ayaw ng liwanag, tatakas at mananatili sa kadiliman. Amen? Verse 25, but his disciples took him by night and let him down through an opening in the wall, lowering him in a basket. Look, mga kapatid, yung gagalitan, yung dating kinamumuhian, ngayon ay makikita natin na ipinagtatanggol na nung dati niyang inuusig. The mighty soul, once feared, is now humbled, escaping in a basket. Dating puno ng tapang, lakas ng loob, hinahabol ang mga mananampalataya. Ngayon, yung hinahabol niya ang siyang nagtatanggol sa kanya at itinakas siya sa basket. This is also a sign of humbleness. Kaya bilang application, God humbles His servants to show that power belongs to Him and not us. Amen? Mga kapatid, sometimes God uses ordinary means. Minsan nga basket at lubid lang para i-preserve ang kanyang mga anak. Pag kumilos ang Diyos, yung mga ordinaryong bagay para kailigtas, gagawin ng Diyos. Yung mga simpleng pangyayari sa buhay, para kailigtas, gagawin ng Diyos. At sa aking buhay, sa aking mga patotoo, marami na rin pong pagkakataon na ako po ay nailigtas ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, ang isa sa bagay na ginamit ng Diyos para sa aking buhay, CPAP machine. Alam niyo po ba yung CPAP machine? Yung compressed air na ikinakabit po yon sa ganyan, sa ilong o sa bibig. Kapag matutulog ka, ito po yung para sa mga may sleep apnea. Just a simple machine. Sabi po ng doktor ko, 10 years ago, nung ako'y na-diagnose, kapag ikaw ay hindi nag-CPAP at hindi ka gumamit niyan, your apnea will produce heart problem. It will affect your heart and eventually it will cause a heart attack. Napakalaking bagay mga kapatid.
10 taon mahigit na po akong nagsisipap. Awa po ng Diyos. Ay nung huling check-up ko, ang akin pong kolesterol, normal. Ang aking blood pressure, normal. Ang aking sugar dati, ang A1C 7.8, ang taas. Galit yung doktor ko sa akin. Pero dahil po sa diet, and I'll be honest with you mga kapatid, iniwasan ko po talaga ang kanin. 3 months na po akong hindi nagkakanin. Na po. Ang kinakain ko po ngayon karne, baboy, gulay. No? Nagpapakabusog po ako sa karne, sa baboy. No? Sisigang po ako, mga baboy, ribs, mga ganon. Dinadamihan ko na lang ng gulay. Pag nabusog naman, okay na rin So, awa po ng Diyos nung huling check-up ko, ang aking sugar 7.0. Yung po 7 sa diabetic, maganda na yon. Pero yun po mataas pa rin sa mga hindi diabetic, dapat 6 lang. Ano po? Pero ginagamit ng Diyos itong mga ordinary means na ito. The doctors, the medicine. Ako po, dami kong gamot mga kapatid, kung alam nyo lang. Pag ininom ko po yung gamot ko sa umaga, busog na ako isang dakot Ano po? Pero I have to do it. Kasi pwede pa akong gamitin ng Panginoon. Pwede pa akong maging instrumento ng Panginoon sa pangangaral. Pag hindi na tatalabang gamot. Pag hindi na ako kailangan ng Panginoon at pagpapahingahin niya na ako, pagpapahingahin na ako. Pero kagaya ni Paul, nagpalusog siya sa katawan, nagpalusog siya sa espiritual, ganun po yung aking ginagawa. Kaya ako po wala pong ehemplo sa Bible kung hindi ang Panginoong Hesukristo at si Apostol Pablo. Hindi niyo po ba napapansin most of the time yung mga messages ko dito ay laging nakasentro kay Paul Most of my example. So, ayun po, sometimes God uses ordinary means. Dito ang ginamit kay Pablo basket at saka lubid. Tama? Now let's go verse 26 and 27. Tatangaliin na naman tayo. And when he had come to Jerusalem, he attempted to join the disciples, and they were all afraid of him. But Barnabas took him and brought him to the apostles. Now, look at this. So the church in Jerusalem was understandably afraid because the persecution happened in Jerusalem. Tama po ba? Sa Jerusalem, namatay si Esteban na naging cause ng pangangalat ng mga alagad sa iba't ibang lugar. Kaya yung mga nasa Jerusalem, hindi naniniwala. Ibinalik ngayon si Pablo sa Jerusalem. Pero dito mga kapatid, merong isang lalaki na pinangalanan. Yun po'y si Barnabas. Si Barnabas, the son of encouragement. Sino ba si Barnabas sa chapter 6, chapter 5? Balikan natin. Si Barnabas po yung kauna-unahang nagbenta ng kanyang mga ari-arian, ng kanyang mga lupain. And voluntarily, ibinigay niya ito sa mga apostol. Hindi po hindi po apostol iyang si Barnabas. Pero siya naging pangunahin, kaya gumaya yung iba Hindi po iniutos ng mga apostol na ipamigay nila ang kanilang ari-arian sa mga apostol. Walang nag-utos nun. It was not a law mandated by them. It was caused by the work of the Holy Spirit. It made them very generous. Puso nila ang nag-utos na ibenta yon at ibigay sa mga alagad. At ang nauna doon si Barnabas. Sumunod yung iba, nagyabang si Ananias at saka si Safira. Anong nangyari? Hindi naman pala totoo. Patay yung dalawa. At itong Barnabas na ito, na sinabing son of encouragement, ang siyang nag-back up kay Paul. Siya ang kumuha kay Pablo at nagdala kay Pablo sa mga alagad. Kaya sa una pa lang, sa pangunahing bahagi pa lang ng ministeryo ni Pablo,
Kilala na niya ang mga alagad. Pero alam niyo mga kapatid, yung indifference between Paul and the apostles, if you are going to study the book of Galatians, mapapansin niyo po doon na medyo kahit papaano nandun yung mga pag-aalinlangan ng mga apostol kay Pablo kung talagang totoo ito. Kahit na nga nung nagkaroon na ng missionary journey, ma-discuss natin yan yung nagkaroon na ng missionary journey, naglakbay na si Barnabas at saka itong si Pablo, no? Kasama nila si John Mark, nag-mission na sila. Nagpunta sila sa mga Gentiles. Yung backup ng Jerusalem Church sa kanila, hindi ganun kasolid. Pero dumating doon sa aklat ng Galacia, mababasa natin, nagkaroon sila ng kasunduan. Bumalik si Pablo sa Jerusalem at kinausap niya ang mga apostol at ang sabi niya sa mga ito, I will go to the Gentiles and you minister to the Jews. At nagkasundo sila, from now on, si Pablo isusugo bilang apostol sa mga hentil. Pero napakaganda ng attitude nitong si Barnabas. Siya ang nagtiwala kay Pablo. He vouched for Saul. Kaya nga mga kapatid, sa panahon natin ngayon, we need many Barnabas in the church. Those who encourage, those who will welcome and advocate for the new believers. Amen? Minsan, yung mga matatagal ng Kristiyano, aminin nyo man o hindi, minsan tayo pa yung nagiging cause ng katitisuran doon sa mga bago. Yung mga bago na maiinit, gusto agad maglingkod, tayo pa yung nagiging cause ng kanilang pagtigil. Sa halip na i-encourage sila na magpatuloy. Dito po ang makikita natin, sa matinding encouragement ni Barnabas, sumama siya kay Pablo sa misyon. Nakuha niyo po mga kapatid. Kaya sa mga talatang ito, hinihimay-himay natin, ang daming lesson, hindi po ba? Napakaraming mensahe na matututunan tayo. Kaya ugaliin natin na ganyan ang gawin nating pag-aaral. Verse by verse. Let's go to verse 28. So he went in and out among them at Jerusalem, preaching boldly in the name of the Lord. So once again, Saul preaches boldly. And because of that, fear of man is gone. Wala na yung takot niya. Kaya nga sabi sa kanya, ang mabuhay ay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Ganon na siya katapang. Philippians 1:9, ano ba yun? Sa Pilipos, no? 1:19. 1:21 yata. Ang mabuhay kay si Kristo, ang mamatay pakinabang. Sesya na kayo, tumatanda na ako, napagkakalimutan ko na yung mga verses. So, ganun po si Pablo. Kaya boldness is the fruit of the Spirit-filled life. A timid believer becomes a courageous witness when filled with grace. Kaya the more grace na tinatanggap natin sa Panginoon, the more grace that we receive from Him enables us to be more bold and to be more courageous in sharing the gospel of the Lord. Amen? Now let's go to verse 29 to 30. And he spoke and disputed against the Hellenists, but they were seeking to kill him. And when the brothers learned this, they brought him down to Caesarea and sent him off to Tarsus. So sino ba yung mga Hellenists? Ito yung mga Greek-speaking Jews. Mga Hudyo ito, pero nagsasalita sila ng Greek. At dahil po sila yung inuna ni Pablong pangaralan, ito yung mga mistiso na Hudyo, again, opposition arises. Hindi naman po titigil talaga yung opposition. Pero dito makikita natin, tinulungan na siya ng church. The church
helps soul escape to safety, showing love, showing unity, and showing wisdom. Amen? Ang sabi diyan, and when the brothers learned this, sino yung mga brothers na yan? Sila na yung mga apostol. Ginawa nila, inilipat nila si Pablo sa Tarsus. The church is called to care for one another even at a personal cost. Amen? Now, let's go to verse 31. So the church throughout all Judea and Galilee and Samaria had peace and was being built up and walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit, it multiplied. Wow. So ano result? Ang resulta, peace, growth, reverence, and comfort. Nakita po natin yung balance, fear of the Lord and comfort of the Spirit. Kaya sa Reformed faith, true church growth is God's work. It is built by His Word. It is sustained by His Spirit and multiplied by His grace. Kaya pati ang growth ng simbahan talagang biyaya ng Diyos. Pero makikita rin natin ang kasipagan ng mga ginagamit na tao ng Diyos na tinawag sa ministeryo. Amen? Kailangan ng Diyos ng kamay, ng paa, ng boses, ng mga tao para sa paglago ng kanyang iglesia. Kaya may leadership ang church. Amen? Now, let us go to the application. Kung i-apply natin ang ating pinag-aralan, conversion changes everything. Amen? If God saved Saul, He can save anyone. Kaya huwag niyong pagdudahan, hindi natin alam kung sino ang pinili ng Diyos. Hindi natin alam kung sino ang susunod na Pablo. Hindi natin alam kung sino baka yung kapitbahay mong kaaway mo isang araw nasa simbahang dinadala mo at humihingi ng panalangin dahil siya'y kinatagpo na ng Diyos. Amen? Only God can do the changes. He can save even the worst of sinners. Proclamation is the evidence of new life. Pagkatapos na ma-born again, the apostle or Paul proclaimed that Jesus is the Son of God. The gospel must be spoken, not just believed privately. Kaya hindi tayo naniniwala doon sa Christian na sabing siya'y Christian and yet hindi ipinapahayag yung ebanghelyo. Because proclamation is the evidence of being new in Christ. Third, once you preach, once you share your faith, then persecution will come. And sometimes persecution happens to the very closest person na meron ka. Kung sino yung malapit sa iyo, yun ang unang magpe-persecute. Faithfulness to Christ will cost us, but He, just like what happened to Paul, preserves His people. Fourth, the church must be welcoming yet discerning. Katulad ni Barnabas, winelcome niya si Paul, in-encourage niya to bilang bagong mananampalataya, but he exercised wisdom. And the last, God grows His church. Not by human power, but by the Spirit, through the Word and in the fear of the Lord. Amen? So to conclude our study for today, the story of Saul in Acts 9:19 to 31 is the story of sovereign grace. A persecutor became a preacher, and the church, though threatened, continued to grow in peace and in the Spirit. Let us remember the same Christ who transformed Saul
for becoming Paul is still at work today. He is calling sinners, building his church, and multiplying his kingdom. Amen, mga kapatid. Now, for a reflection questions na pwede niyong gamitin sa inyong mga pag-aaral, Bible study, small group, Saul immediately proclaimed Christ after his conversion. Now, in what ways are you actively proclaiming Christ in your daily life? Second, the church was initially afraid to welcome Saul. Are there people today whom you find difficult to accept into fellowship? Now, how can you be more like Barnabas in encouraging them? Third, Saul faced persecution and plots against his life. How prepared are you to suffer for the sake of the gospel? Tayo po'y tumungo, tayo manalangin. Sovereign Lord, we thank you for the testimony of Saul who reminds us that your grace can reach even the hardest of hearts. Lord, transform our lives as you did this, that we may boldly proclaim Jesus as the Son of God. Father, strengthen us to endure opposition, humble us to defend you, and fill us with both the fear of the Lord and the comfort of the Holy Spirit. Help us, O Father, like Barnabas, to encourage and welcome others into the fellowship of the church. And may our lives, our words, and our actions bring glory to Christ and growth in His church. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ako po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia mula dito sa Winnipeg, Manitoba, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless po sa inyong lahat.